Sabi ko, Lord, nagdalaw-dalaw pa ko isip, tikman ko yung tubig kung parat ba o na. So, ginawa ko, ginano. Parat na. Ay, tatakbo ka agad ako sa pangpang. Hallelujah! Hallelujah! Yeah. Even COVID cannot destroy this temple. Amen. Why? Because this temple is dead already. Jesus Christ is now living in this temple. Amen. Who can be against Jesus? Amen. Sabi ng Apostle Paul, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. Sino nang nabuhay? Jesus Christ now lives in me. Amen. So sino nakatira sa inyo? Si Jesus na. So wala na dapat ikatakot. Ano man yung nasa paligid, hindi na. Kailangan lang natin talaga magtiwala. Yung magkaroon tayo ng dependence sa Panginoon. Amen? So, hindi naman nangyayari yan kung hindi tayo laging nakikipag-usap sa Panginoon. Paano mo ba nakikilala ang kaibigan mo? Di ba lagi kayong nag-uusap? Paano kayo nagiging close? Because you always together. Di ba? You talk, you text, you call. Lahat na nagkita, magbanding. Kaya nga uso yung banding-banding. You band with the people, but you don't band with God. May problem din na naman tong banding-banding na ito. Hilig tas banding-banding, mga friendship, mga beshi. Pero, walay banding kang Lord. Na, problema na naman yan. Do not replace God with something nga mauna sa Kanya. God is our priority. Amen? He is our priority. Pag nakita ng Diyos na dependent ka sa Kanya, your complete dependence andyan sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa paggagawin niya yung ginawa niya kay Daniel. Anong sabi sa Daniel na, sabi ng Panginoon kay Daniel, before nagbukas ang bibig mo sa panalangin, tinugon ka na ng Diyos. Oo, bongga. Diba? Tinugon ka na ng Diyos. Biro mo yun? Di ka pa nagsisimulang manalangin. Dahil alam ng Diyos na hilig mong manalangin. Kaya bago mo sabihin, alam na rin ng Diyos, tinugon ka na niya. Advance. Hindi lang pang emergency si Lord, pang araw-araw, pang minuto, pang every second of your life. Si Lord dapat ang nauuna. Amen? Amen. Amen. We seek God because we want to know Him better. Why? Kasi pagkausap mo si Lord, sabi ko nga kanina, Jeremiah, He revealed things that you don't know. I-reveal niya mga bagay na hindi mo alam. Don't come to God na para tayong mga Katoliko na, Holy Mary of God, pray for us, sinusunod tayo. Hindi ganun. Come to God as you are. Be honest. Lord, I'm in pain. Be honest. Like Jabez. Be honest. Lord, pinanganak ako, pinangalanan akong Jabez. Ang pangit. In pain. Lord, but Lord, bless me indeed. And enlarge my territory. Amen. Para maging blessed, hindi na ako sa iba. Makita nila that I am not a cursed person. I am a blessed person. Be honest. Ano ba yung nararamdaman? When you come to God, wala nang maraming paligoy-ligoy. Ano ba yung situation mo? Present yourself to God as you are. Amen. Lord, ito ako ngayon. Ito yung nangyayari sa akin. Na-hopeless ako, Lord, kasi nakikita ko lahat ganito. Pero ako, Lord, bakit ganito? Lord, answer me. Ano ba ang dapat kong gawin para maging ganito, ang umayon ang panahon sa akin? Bakit, Lord, yung family ko ganito, matagal ko nang pinagpipray na makilala ko. Bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakakilala sa'yo? Bakit hanggang ngayon sila pa rin persecutor ko? Talk to God. Hindi ang sitwasyon mo, iba yung pinagpipray mo. Tapos maghanap ka ng sa prayer. Ay, iba naman. Parang nagsabi ka, kahapon yung naalala, natawa ko, sabi ni Pastor Ruben, 1 plus 1. Sabi niyo 2, sabi niya 11. Iba na iba? Na iba. Ganyan tayo minsan sa prayer. Iba yung laman ng puso, iba lumalabas sa bibig. Kaya ang answer, 11. Hello. Hello. Ang answer, 11. Kasi iba. Be honest. Lord, nakikita ko yung tatay ko, number 1 kong prosecutor. Siya pa naman ang naging model ko, paano ako naging Christian. Ngayon siya na yung persecutor ko, Lord. Lord, I need your divine intervention sa akong pamilya.
Lord, rekindle the fire, the spirit of my father, of my mother, of my brother, my sister. Kasi yun ang totoong sitwasyon. Maging honest tayo. Hindi yung makisabay tayo sa kanila. Iba yung sitwasyon nila, iba yung sayo. 11 ang sagot nyon. Hindi tama. Diba? Maging honest tayo. When we pray, don't just pray because you are desperate. You pray because you are born to pray. Amen? Yun ang maging buhay natin. Amen? Pag nag-pray tayo, maniwala tayo na sasagot ang Panginoon. Amen. Huwag tayong magdalawang isip. Amen? Pag nag-pray tayo, maniwala tayo na sinagot na ng Diyos. Huwag tayong magdalawang isip. After you pray, expect. Amen. Wait for the answer of your prayer. Hindi yung nag-pray ka ngayon, kinalimutan mo. Kaya nga sabi, watch and pray. Bakit? You pray and watch because the Lord is going to do something. Amen. Amen? Do something. Kaya dapat yun ang titingnan natin. Kaya, si Jesus, when He was in Mount and Gethsemane, nagpipray siya doon. Nasaan ang mga disipulo? Tulog. Saan? Tulog. May tulog ba dito? Tulog! Bumalik si Jesus, sabi niya, hindi niyo ba kaya? Kahit sa oras lang, mag-pray kayo. So that you will not fall into temptation. So ang hindi prayerful na tao, laging natin temptation. Totoo, hindi? Totoo. Nadadala sa dyablo. Bakit? Kasi walang prayer. Busog ang tiyan, pero ang spirito gutom. Diba? So, kailangan talaga mag-pray. Lahat ng gagawin natin, nagpipray tayo. Amen? Honest. Pagkaroon tayo ng honest prayer. Si Hannah, sa Bible. Sino ang kakakilala kay Hannah sa Bible? Amen. Lala niyo si Hannah? Ano si Hannah? Anong ginagawa ni Hannah? Pray. Bakit? Anong kailangan ni Hannah? Anak. Si Hannah, sa 1 Samuel chapter 2, verse 1 to 10, si Hannah dito, asawa siya ni Elkanah. Meron siyang, kasi no, pwede ba mag-asawa ng ilan, ano? Meron siya dong kasamang asawa din, ang pangalan Phinehas. Di ba? Tama ako, mali? Tama, okay. Tama, ayun ang tama. Unya, ang kabilang wife, siging anak. Siya wala. Every year kasi, mag-ato sila sa temple to worship, di ba? Bring their offerings, their tithes, nadala nila doon. Tapos pag pupunta sila doon, masaya kabilang side. Siya hindi, kasi wala siyang anak. So, nagsiselos na siya, pero wala namang magagawa ang kanyang pagsiselos kasi hindi siya fruitful. You know the message here? Sometimes, nagsiselos tayo pag may malaking atensyon ng ating mga leaders sa isang tao. Kasi fruitful. Kapansin-pansin talaga ang fruitful na tao. Diba? Pero pag unfruitful ka, parang wala. Wala namang nangyayari kasi anong bago? Wala. Diba? So, ganun nangyari sa kanya. So, masakit sa kanya. So, ang ginawa niya, instead na magrebelde siya kay Elkanah or magwala siya doon in front doon sa isang wife, nagpunta siya sa templo. Anong ginawa ni Hannah? Nag-pray. Nag-pray si Hannah. Amen? Ano, nangako siya sa Panginoon na pag ito, na binigyan mo ako ng anak, pag malutas ito, dadalhin ko na sa templo, iaalay ko siya sa iyo ng buong buo. Dahil sa panalangin ni Hannah na yun, dumating si Prophet Samuel, the greatest prophet of all time. Bakit tinawag siyang greatest prophet? Kasi dalawang king ang inanoint ni Prophet Samuel. Sino yung mga kings na yon? Sige nga. Sino? King David and King Saul. Amen? So yun, biro mo yun, mula sa nanay na unfruitful, na nanalangin. So ibig sabihin, kung unfruitful ang buhay mo ngayon, God has the power to make you fruitful. If you only pray. If you only pray. Honest.
mananalangin, hipokrito tayo. Alam naman ni Lord kung anong karga-karga natin mga problema. Di ba? So let's just be honest. Like Hannah, Lord. Kaya sabi tuloy ni Eli, lasing ka ba? Sabi niya, hindi ako lasing. Mananalangin ako sa Diyos. Kasi gusto kong maghanap. Amen? If you want to become fruitful, it's your time to pray. Amen. Time to pray. Amen? Yan ang panahon na kailangan nating manalangin. Si Moses, nung panahon na nagagalit na si Lord, nagagalit na si Lord sa mga Israelita kasi bakit? Gumawa sila ng rebulto. Pag nagagalit si Lord, dinidisown niya ang mga Israelita. Sasabihin niya, my people, una. Pag nagalit si Lord, your people. Punta na kay Moises. Diba? Your people na. Kasi galit na si Lord. Pero, si Moses was a good man. Humble. So, he humbled himself before the Lord. And pray. Sabi niya, Lord, kung papatayin mo ang mga tao na yan, na pinalabas mo sa Egypt, parang patutunayan mo lang sa kanila na pinalabas mo sila para patayin sa disyerto. Anong sabi ng Bible? The anger of God or the wrath of God relent. So nawala. So when we pray, kahit may judgment na naghihintay, hindi pa tutuloy ang judgment because someone is standing in the gap. Amen. Amen. So who will stand for your family if you will not pray? Come on. Who will stand for your neighborhood if you will not pray? Who will stand for this nation if we will not pray? Amen. Come on. We need to pray. We need to pray. This is the time for us to cry out and say, God, look at our nation. Masyado na kami, Lord God, na mula pa nung panahon ng mga Espanyol hanggang ngayon, patuloy, Lord God, yung sinasabing paghihirap ng bansang Pilipinas. Pero ang bansang Pilipinas, hindi nilikha ng Diyos para maghirap. So ano ang mangyayari? This is our time to take over what belongs to us. This is the time to stop the work of the enemy. How we will stop? Let us all stand in the gap. Thank In you, Lord. prayer. Good call. Amen. Should pray. Let prayers, kahit saan corner, nakikita mo, may mga taong nagpipray. Na-imagine, ako, this is my vision, that one day, naiyak ako kasi because this is really my heart's cry. To see people every corners of the street holding their hands, praying for this nation. Thank you, Lord. Kasi pag nabago ang bansang ito, lahat tayo aayos. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maghirap. We allowed it. Thank you, Lord. Why? Because wala tayong heart for this nation. Don't have a heart. Para magkaroon tayo ng pag-ibig sa bansa, unahin natin ang nasa loob ng pamamahay natin. If we can't pray for our family, how can we pray for others? Yes. If we can't pray for our parents, for our brothers, for our sisters, how can we pray for our neighbors? We cannot pray. Yung tao nga na malapit sa puso mo, hindi mo kaya ipanalangin. Ang tao pa kaya na hindi mo kaano-ano. Diba? So simulan natin sa ating sarili, sa ating pamilya. Alam nyo ba, sabi, kung saan daw yung treasure mo, nandoon yung heart mo. Sabi ng Panginoon. Di ba? So, tayo, kung saan natin ilalagay yung puso natin, yung ating mga ginagawa, nandoon yung puso natin. So, kung ang gagawin natin na pananalangin ay para sa pamilya natin, magsisimula, magbukas ang puso natin para sa ating pamilya. Sometimes, naniniwala ba kayo na kahit kayo magpamilya, minsan kulang sa pagmamahalan? Parang naging normal na lang magkapamilya. Pero yung bond as a family, wala na. Normal lang. Nandyan si tatay, nandyan si nanay, nandyan si kuya, nandyan si ate, nandyan si bunso. Normal, kikita-kita. Pero ang tanong, do you really love each other?
Kasi kung totoong nagmamahala ng buong pamilya, ang pananalangin hindi mahirap. Pag may problema ang pamilya, madaling malulutas. Bakit? Madali, mag-gather lang kayo and pray. And you will conquer the works of the enemy. Amen? Hallelujah. Kaya ninyo. Hindi nagagawa kasi ang family mismo fragmented. Unity starts in the family. Diba? Sa family lagi. So ano pang sabi doon? We pray to seek to know God better. Oo. Ito kasi mangungusap ang Diyos. Amen. Pag tayo lumalapit sa Kanya. There was a time na nag-isip talaga ako. I was invited to preach in a youth camp sa Korea noon. Sabi ko, Lord, pupunta ba ako? Wala akong libre ticket. Libre din yung tutuluyan doon. Mahirap palang pocket money. Di ba? So sabi ko, Lord, paano ba? Sabi ko gagawin. And then the Lord, parang hindi mo naman ako kilala. Yun ang pumasok sa nung nagpipray ako. And then I started asking the Lord, sige Lord, I will go. Kahit na wala akong dala. Dahil alam ko naman, kilala kita. Hindi mo ako pababayaan. So umalis ako, hindi mo nakakalam ng $1. $1 bill. Nakita na kayo $1 bill? Wala pa $1 bill. Mamaya. $1 bill, that time, 2006, magkano lang yun? Mura lang yun, di ba? Magkano yan? Mga siguro 40 pesos, 45 pesos, mga ganyan lang. Mababa pa nun ng dollar eh. So, pumunta akong Korea with $1 bill. Pagdating ko doon, sabi ko lang, Lord, kilala kita. Hindi mo ako pababayan. Wala akong alam na yung bus pala na sasakyan ko, going to the next airport, may bayad na $1. Imagine, God is good. Yun ang laman ng wallet ko, $1. May bayad na $1. Ngayon, nakuha na ng bus yung $1. Wala na po kahit $1. Ito na. Nung first night ko doon, wala mo ng youth camp. Ang youth camp, 1 week pa bago mag-camp. So marami mga pastors na nag-invite sa akin sa kanilang churches. So to cut the long story short, nabigyan ako ng, within the week, nabigyan ako ng almost 100,000 pesos. Bakit? Si Lord yun eh. Pag kilala mo na si Lord, hindi ka na makilataranta. Hindi ka na mag-worry. Kasi alam mo na kung paano kumilos si Lord. Alam mo kung ano ang galawan ni Lord. Amen? Alam mo ang galawan. Pag nakita mong problema, hindi, alam ko na yan. Ganito ang gagawin ni Lord dyan. Hindi ako pababayaan. Amen? Sa exam, alam ko, Lord, pwede ako humingi sa'yo ng wisdom. Mag-aaral ako, Lord, hanggat kaya ko. Pero Lord God, gusto ko, excellent ako. Dagdagan mo ang kaalaman ko. Amen? Alam mo, may testimony ako dyan. Isang youth noon sa church, nag-take siya ng board exam sa architecture. Nung mag-take siya, hindi siya nag-review, pero 1 year or 2 years na siya nag-work, hindi siya nag-review. Kasi sabi niya, parang ang pera daw niya, pag doon sa pinagtatrabaho niya, apprentice siya as architect, sakto lang sa pamilya nila. So wala talaga siyang money extra para mag-review. So pumunta siya sa bahay sa Manila. Sabi ko, Kuya, huwag mong intindihin ang review. Mag-pray ka na i-remind ka ng Holy Spirit sa mga pinag-aralan mo those years na nasa college ka. And then, makakapasa ka. Sabi ko, kilala mo si Lord, di ba? Hindi ka niya pababayaan. Kung kilala mo ang Diyos, sabi ko ganun, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikabahala sa examination na ito. So dumating yung day na nag-exam siya. 3,883 ang nag-exam. Noong last minute na sabi niya, ganito. Sabi niya, naku Lord, ilang page pa. 45 minutes na lang. Sabi niya, ganun. Paano na ako nito? Sabi niya, ganun. Tapos naalala daw niya yung sinabi ko na kilala mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Alam niyo, pagkatapos, sabi niya, Lord, power nap. Seconds. Nag-pray siya, Lord,
turo mo sa akin kung anong gagawin ko dito. Tapos sabi daw ng Holy Spirit sa kanya, read from the bottom, yung test question na walang answer, yung answer nandyan. Nandyan. Nung nakita daw niya, parang nagpa-flash sa kanya, ito yung sagot, ito yung sagot, ito yung sagot. Natapos, sabi niya, 15 minutes bago nagsara ang exam. Nakatapos siya. Sabi pa raw sa kanya, nung nagbabantay sa kanya, sabi niya, muntik ka na. Sabi gano'n. Kasi malapit na matapos, di ba? Muntik ka na. Pero pag lumabas daw siya with joy, sabi niya, Lord, thank you, pasado ako. Thank you, Lord, na hindi mo papabayaan na mag-fail ang anak mo. Dahil yun, pinagkatiwala ko sa inyo. Walang nagtiwala sa iyo, Lord, na sabi niya gano'n, na napahamak. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Kaya dumating ang examination test result. Alam niyo kung ano nangyari? Sabi ko sa kanya, 3,883. Nasa 883 siya. Umasa. 883. Ngayon, isa na siya sa arkitekto ng Philinvest Cavite. Hallelujah. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kaya kilalanin natin ang Panginoon. Balik ulit tayo. Paano natin kikilalanin si Lord? Kausapin mo ng kausapin. Amen? Paggising mo sa umaga, kausapin mo na si Lord. Naglalakad ka, kausapin mo na si Lord. Anong ginagawa mo? Kausapin mo si Lord. Nalilito ka, kausapin mo si Lord. At malalaman mo kung paano si Lord kumikilos sa bawat sitwasyon natin sa ating buhay. There was a time in my life na si Pastor Noe noon nagkasakit. Grabe yung sakit niya. Hindi pa siya believer noon. Ako pa lang ang believer noon. Siya pa yung persecutor ko. Grabe noon. Alam niyo ba yung pagiging Kristiyano ko? Hindi ito biro, hindi ito kayang ibigay ko lang ng ganun-ganon. Because natutukan ako ng 45 ng ilang beses. Kinakasapan niya, lasing. Kung makasa niya, sabi ko lang sa kanya, pag ako namatay, punta sa langit. Ikaw, pag ako namatay, makukulong ka. Pag nagpakamatay ka naman, may impyerno ka. Puro masama pupuntahan mo. Diba? And then one time, nagkasakit siya. Sobrang sakit niya. Dinala sa St. Paul's, itinanggihan ng doktor kasi walang makita sa kanya. Nagastos na ng malaki, wala pa din. Ito na, hanggang naubos na kung anong meron kami. Papagamot ng papagamot. One time, sabi ko, Lord, I surrender all to you. Alam niyo, bagong Kristiyano pa lang, isa lang memory verse ko. Exodus 15:26. He is the God who heals. Yun lang sinabi ko. Sabi ko, Lord, naniniwala ako sa bersikulong ito na pagagalingin mo ang asawa ko. Pero Lord, today, wala man lang kami kahit ano. Ang pera ko, 3 piso. Saan makakarating ang 3 piso? Wala. Pero ang rinig kong word, arise. Tumayo ako. Sabi ko, Lord, saan ako pupunta? Lumabas ka ng bahay. Do you know na si Lord, through the Holy Spirit, will guide you? Naniniwala kayo doon? Teka lang. Mayroon akong tanong. Sino kasama mo ngayon? Through the? Very good. Amen. Holy Spirit, nandito, kasama mo. Pero ninineglect natin kasi fit and strong man tayo. Diba? Ngayon, sabi niya, lumabas ka ng bahay. 3 o'clock in the afternoon, lumabas ako. Sabi ng Holy Spirit sa akin, turn to the right. Nag-turn ako. Pagdating doon sa dulo, tinawag yung pangalan ko ng isang babae. Lendi ka. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may bibigay ako sa'yo. Naalala ko yung babae, nagpa 5-6 yun. Sabi ko, hindi ako mangungutang. Ako mangungutang. Kaya naku, 5-6 yun. Ako, hindi, Jesus name. Hindi ako mangungutang. Hindi, alam mo kung anong sagot niya? Hindi porket ganito ang hanap buhay ko, ay hindi ako marunong din magbigay. Sabi niya, marunong ako. And then the Lord reminded me the story of Elijah and the raven. Sabi ko, ito yung raven, magpakain sa akin ngayon. And then, pinapasok niya ako sa gate, binigyan niya ako ng 1,000. Biro mo yun? So, pumunta, imbis na umuwi ako, pumunta ako ng palengke, namili ako ng ulam, umuwi ako. God is good, amen? God is good. Gagabayan ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayan. Lahat na ginagawa natin, gagabayan ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayan. Kailangan lang maging conscious tayo na may kasama tayo. Hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nasa sayo. The day
The day you receive the Lord Jesus Christ, pumasok na sa atin ang banal na Espiritu as a guarantee na Amen. babalikan niya tayo. Amen. Thank you, Lord. Guarantee na yan. Amen. So, kailangan natin na nagpipray. Sinong gusto ng manalangin simula ngayon? Sinong gusto ng manalangin simula sa araw na ito? Ay, mahina, ayaw ko hindi. Ako nga, hindi na kumbinsi. Ewan ko lang si Lord. Sinong gusto ng manalangin simula sa araw na ito? Amen. Kailangan tayong manalangin. Pag alam mo ba, pag mahilig kang manalangin, alam mo na kung sinong source. Hindi ka na pupunta sa Mumbai. Hindi ka na pupunta doon kung saan-saan, mga lending. Hindi ka na pupunta doon. Because may kayamanang hindi nauubos sa langit. Amen? May kayamanang hindi nauubos sa langit. Everything na kailangan mo, meron si Lord. Sabihin mo lang. Hindi yun nagkukulang ang Panginoon. Ito, last. Ito, bongga to. Pero nangyari to 2007. Siguro di pa kayo pinanganak noon. Nagkaroon kami noon, nagmanis kami ng orphanage sa Palo. Ngayon, sa orphanage na yun, wala nang support. For how many, 2 years. Iniwan na rin ako ng pamilya ko. Ang asawa ko, si Pastor umuwi na ng Manila. Ang 2 anak kong lalaki nag-aaral dito, umama na rin, umuwi na din doon. Ako na lang hinihintay nila. Pero hindi ko kayang iwan ng mga bata na natitira. Pero wala nang support. Hanggang nag-accumulate yung babayaran ko doon sa orphanage ng halos 500,000. Saan naman ako kukuha nun? Tubig ko, ilaw ko 120,000. Ang tubig ko nasa 70,000. At telepono ko 40,000 putol na. Lahat yan. Ang tubig lang at ilaw hindi pinuputol dahil close namin yung mga namumutol. Ilalagpasan lang kami. So ngayon wala na. Tapos yung bahay 35,000, 2 years na. Hindi na babayaran. Laki na, no? So magmimilyon na. Mimilyon na. Saan ako kukuha nun? Wala na. Wala na rin kaming kakainin. Wala. May testimony dito si Ate Bill, makakapag-testimony. Every morning, 4:30 pa lang, ginigising ko, bata, maliit, malaki. Yan si Mama Baby, alam niya yan, kasi nandun siya kasama namin. Ginigising ko sila for devotion. We worship the Lord. We don't care about the needs. We don't care about our situation. We just care to worship. So we worship God every morning. Kung ano yung need namin for the day, one time, ang unang need namin was rice. Wala kaming rice. Anong kakainin kung walang rice? Di ba? So may mga bata na magugutom. Ngayon, ang nangyari, after we worship the Lord, somebody was at the gate, knocking with a truck. We got 5 sacks of rice. God is good. Amen? Why? It's the fruit of prayer and worship. Amen. So, ngayon, sabi ko, Lord, you are the same God na nag-provide kahapon ng 5 sakong bigas. Ikaw rin ang Diyos na mag-provide ngayon ng aming ulam. Someone from Giwan, not at our gate. Giwan is, maraming isda doon. Alam nyo kung ano? Banyera, di ba? Banyerang isda. Free. God is good again. Amen. Amen. God is good again. Yung lot na tinitirhan namin doon, anything na itanim namin nung panahon na kasagsagan na mayroon pang provision ng orphanage, hindi nabubuhay. And then, naalala ko, God will heal the land. Amen. Nag-walk kami around the parameters ng orphanage, declaring for the healing of the land. Alam nyo kung ano nangyari? This is the power of prayer. Thank you, Lord. Pagkatapos noon, nag-start kaming magtanim. Lahat ng tinanim namin na munga ng marami, name it, kamate, sitaw, lahat ng tinanim namin, okra, malunggay, Chinese kangkong, lahat yun, yung kanong chili, bell pepper, lahat yun namunga. Lahat yun malago. Yung mga puno doon na hindi namumunga, atis, langka, kung ano-ano pang mga santo, lahat namunga. God healed the land. Amen? Why? Power of prayer. Thank you, Lord. There was a time, Ryan at that time was 6 months old. Wala ko pang biling gatas, diapers, vitamins, everything, wala. So I locked myself into the room.
Because yun ang ginagawa ko. Nilalak ko yung sarili ko sa room and I start worshiping and praying. So, wala pang 30 minutes akong nag-worship kay Lord. Ivy, knocking my door. Mami, sorry. Sabi ko, bakit emergency? Hindi, may mga taong naghanap sa'yo sa labas. Wala mo utang, bakit may naghanap sa akin? Tapos sabi niya, kayo po ba si Miss Ellen Santos? Sabi ko, ako. Bakit? Delivery? Bakit ako may delivery? Hindi naman ako nag-order. Tapos pakita niya resibo. Di ba ikaw ito? O ako yan. Sabi, sino yan? Sabi ko, andito, huwag kang mag-alala. Yung nagbigay nito, kasunod na namin. Nakakotse sila na puti. Yan. Anong dumating sa atin, di ba? Sobrang daming mga gatas, diapers, lahat, vitamins, may unan pa, may ano pa, na para sa baby. God is good again. Amen. Dumating yung nagpadala. Yun pala yung may-ari ng Asian Foundation College. Sa Tacloban, naalala nila kami na magbigay. Why? Because katulad ni Daniel, bago ako nalalangin, gabi pa lang, pinaplano na nilang dalhin, nanalangin ako umaga. Diba? So, alam ng Diyos that day we need at yung pangangailangan ng power of prayer again. Diba? So, ngayon, dumating doon, kami lahat nag-enjoy. Sobrang enjoy. Bakit? Hindi lang yon, binigyan pa niya ako ng pera. Diba? May cash pa. So bakit? Kailangan din namin bumili ng mga ulam, manok, isda. Kaya doon, sabi nga, wala nga kami supporter. Si Lord ang supporter namin. Amen? Kahit saan ginagawa ko, I always ask the Lord to provide. Kasi ang Diyos, hindi nagbabago. Noon, ngayon, at kailangan. So ang kailangan lang natin, magtiwala, maniwala, manalangin. Hindi tayo nananalangin. Alam nyo ba, ang prayerlessness, isa yan na sign na wala kayong tiwala sa Diyos. Mas may tiwala kayo sa sarili niyo. Dahil kung mananalangin kayo, pinapakita mo sa Panginoon na, Lord, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Wala itong mangyayari kung hindi mo ako sasamahan. Amen? So yan ang importante. Makita, yung panalangin mo, nakikita mo na nagaganap. Nakikita mo na yung pag nananalangin ka, makapangyarihan. Nakikita mo that if you lay hands upon the sick shall recover. Hallelujah. Nakikita mo that if you declare things, that things happen. It takes place. Why? Because there is power in the tongue. Hallelujah. Amen? So, yun ang importante. Kailangan pag nanalangin ka, may result. Hindi yung nananalangin ka lang ng wala. Na parang na magpagka lang, wala na, tapos na. No. Every time I pray, I watch, Lord, when it is going to happen. I'm excited. Yes. And then the Lord make it happen. Why? Because there is Ellen excited to see it. Amen?